Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, nagulat si Marivic dahil sa harap ng punerarya sila nagparking ni Agospina. Iyon pala, may katabi nitong parlor na pupuntahan nila. Nainip at nagutom sila dahil 3 oras na silang nasa parlor. Hindi na nakapaghintay si Faustino kaya kumain na sila ni Pipita. Nagtaka si Pipita dahil dumiritso si Agospina sa may salamin. Kinabukasan, nagpasama ang matandang babae sa ating bida na maghanap sila ng salamin. Hindi nautangan ni Tomas si Faustino hanggang sa may binilin si Agospina sa kanya. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kwento natin na pinamagatang Laban Kung Laban, dito sa ating dula, Super Pipita. Maliwanag ang napag-usapan natin, Tomas. Kapag may nakita kang maling ginagawa ni Faustino, itawag mo kaagad sa akin. Dagdagan ko ang binigay ko sa iyong 5,000. Ay, maraming salamat sa pagpapautang niyo sa akin, madam. Hindi mo ata naintindihan ang usapan natin. Utang yan kapag hindi mo nasunod ang bilin ko sa iyo. Ay, pero salamat, madam. Sige, alis na ako. Pupunta pa ako sa parlor. Baka abutin pa ako ng 3 oras sa parlor. Hindi kaya tawagan ko na lang ata para sa bahay na lang niya ako ayusan. Ay. Tanda na, nagpapaparlor pa. May magbabago pa ba sa itsura niya? Ang ganda sanang asarin. Kita mo nga naman kung siniswerte. Lumalapit ang pera basta nagtitiis. Anong ngingiti-ngiti mo diyan, Tomas? Para kang baliw. Liban na lang kung nakausap mo si Agospina at may napagkasunduan kayo. Si boss? Ay, boss. Ay, may maganda akong balita sa'yo. Ano naman ang magandang balitang sinasabi mo? Mas maganda kung sa opisina ninyo tayo mag-usap, boss. Hindi maganda pag may nakakarinig. Nakakamalas. Parang mahalaga yatang sasabihin mo sa akin. O sige na nga, halika na.
Ngayong nandito na tayo sa opisina ko, Tomas. Ano yung sinasabi mong sasabihin sa akin? Baka mangungutang ka lang sa akin. Magkano bang kailangan mo? Masaya yata kayo dahil sa pagpasyal ni Ma'am Agospina sa inyo, boss. Muntik ko pang hindi mamukhaan. Gumanda at bumata. Kulot ang bangs. Paanong hindi ka ba batang itsura kung ang kapal-kapal ng make-up niya? Magaling ang beautician na nag-ayos sa kanya. Para nang buhayin na manika ang asawa ko. Palabiro pala kayo, boss. Asawa nyo yun. Magkano bang utangin mo, sabi ko? Kung wala ka talagang pera, bibigyan kita. Agahan ko nang ibigay ang sweldo mo ngayong buwan. Katapusan na ata bukas, boss. Kulang ang araw ng Pebrero. Oo nga pala, no. Nakalimutan ko tuloy ang pizza. Hindi magpapabirthday si Rambo ngayon dahil kadalipyar ang kaarawan niya. Sinong Rambo, boss? Dating pulis, pero may talyer na siya. Magaling na mekaniko siya ngayon. Baka mas magaling pa sa inyo kung mekaniko. Hindi ko naintindihan ang ibig mong sabihin. Negosyante ako, Tomas. Nililito mo ako. Ano yung importanteng sasabihin mo sa akin, ha? Ay, boss. Ang totoo niyan, may pupuntahan daw na party si Madam. Sumama na kayo sa akin sa sinasabi ko. Kahit saglit lang. Parang nawawala ako. Pero siyempre. Pepita! Halika nga rito, may sasabihin ako sa'yo. Ay nako. Pepita! Opo, ano po yun, sir? Ang laki-laki namang salamin nito. Nasaan yung dating salamin? Ay, sir! Pinalipat ni Madam Agospina sa isang kwarto. Pinakandado pa niya para hindi na niya makita pa. Talaga naman yung asawa ko. Kung ano-ano ang naisipan niyang bilhin. Mapanghusga daw kasi yung salamin na yun, sir. Pinapatanda daw kasi nung salamin na yun ang mukha ni Madam. Talaga namang matanda na siya. Sige, Pipita. Punta na ako sa kwarto namin. Opo, sir. Nakahinga na rin ako ng maluwag, Tita Agospina. Akala ko, aabutin na naman tayo ng 3 oras dito sa parlor. Ano ka ba, Laban? Umuwi na nga lang tayo. Akala ko ba may pupuntahan kayong party? Magbibihis muna tayo. Pero iniisip ko, doon ka na lang sa bahay para may kasama si Pipitang magmasid kay Faustino. Sige, tita. Uwi na ako. Ihahatid na kita. At saka mag-ingat ka palagi. Baka magbago pa ang isip mo. Tawagan ko muna si Tomas. Bakit si Tomas, tita? Pakiusap, tita. Ayoko sa kanya. Kahit pabigyan niya ako ng 3 barko at 5 eroplano, ayaw ko pa rin sa kanya. Nababaliw ka na ba? At saan naman kukuha ng 3 barko at 5 eroplano na ibibigay sa'yo para pakasalan mo siya? Yun pang imposible ang binibiro mo sa akin. Buti naman at nadatnan kita, Faustino. May pupuntahan akong party. Kanina lang tumawag sa akin ang amiga ko nung nasa opisina pa ako.
Hindi ko na nasabi sa'yo dahil tinatamad na akong bumalik sa opisina mo. Kung ganon, anong oras ka uwi? Bakit mo tinatanong sa akin yan? May katatagpuin ka atang babae ah. Matanda na ko para sa bagay na yan. Kung anong pinag-iisip mo. Malay ko. Hindi naman kita binabantayan. Baka may natira pang kati sa pagkabinata sa katawan mo at gusto mong ipakamot dahil hindi ka makapagpigil. Hindi problema yan kung hindi ako makapagpigil. Andyan ka naman na asawa ko. Huwag ka nang lumabas. Mag-honeymoon na lang tayo sa kwarto natin. Tumahimik kang matanda ka. Ang laki ng nagastos ko sa parlor. Tapos, sa'yo ko lang ipapakita ang kagandahan ko? Ano ka, siniswerte? Ay, swerte talaga ako dahil asawa kita. Ay, hindi pwede. Hindi pwedeng hindi ako pupunta sa party. Ay, si Agustina talaga. Ang tatanda na nga pero nagpaayos pa. Pipita! Halika sa kwarto at magpapatulong ako. Ay, naku. Magpapatulong o may sasabihin. Plano ko sanang umuo sa yaya sa akin ni Tomas. Wala naman masama kung subukan ko. Si Agustina lang ba? Anong silbi ng maraming pera? Mahirap kung puro trabaho na lang. Tumawag si Atty. Del Prado at gusto niyang magtipon-tipon kaming mga negosyante sa hotelya. Tatakbo kasing basic gobernador at humingi siya ng tulong sa amin. Bumubulong kayo, sir, pero naririnig ka. Ay, oo nga, ano? Totoo po yung mga sinabi niyo. Ay, Malapit na kasi ang panahon ng kampanya, di ba oo po, nga sir? eh. Bilib naman ako sa'yo. Matanong ko pala, Po? anong binili ni Agustina sa'yo, Pipita? Ay, ano po, sir? Hindi kita pipilitin kung ayaw mong sabihin. Siya nga bala, kung tumawag si Agustina at tinanong niya ako kung lumabas ako, nasayo yan kung magsabi ka ng totoo o hindi. Kasi po, sir. Oo nga pala, nakalimutan kong magbayad sa mga benepisyo mo. Baka isama ni attorney ang sekretary niya para siya na lang ang maglalakad sa pagbabayad ng benefits mo. Wow! Ha? Sana all, sir. Naku, si attorney yata itong tumatawag sa akin, Pipita. Ano yun? Nasa akin daw? Kung magsisinungaling ako o magsasabi ako ng totoo kay madam? Narinig niya ata ang binilin sa akin ni madam? Ay, baka nagkunwari lang na nagtanong. Kapag tinawagan ako ni madam, anong sasabihin ko sa kanya? Ay, paano to, Pipita? Hindi naman magandang magsinungaling ka. Ay, paano? Anong gagawin ko? Paano na kung mas maunang umuwi si madam? Dinabuking na ako. Akala ko, hindi na ninyo ako isasama dito sa party na pupuntahan ninyo, tita. Ay, may gagawin pa naman ako. Hindi pwedeng wala akong kasama. Sinubukan lang kita kanina. At ano ba yung sadya mo, ha? Di yung masasarap na pagkain. Ay, nako. Parang hindi ka naman nakakatikim. Palagi naman kitang inaayang kumain sa labas. Pumunta ka na lang sa bahay kung gusto mong kumain ng masasarap. Tignan mo nga yung sarili mo. Ang payat-payat mo na. Kahit na, tita, bagay ko naman.
Wala tang nanliligaw sa'yo. Itutuloy ka ng kumain. Kumain ka lang habang kinakausap ko ang aking amiga. Ibinilin ko kay Pipita. Natawagan niya ako. Anong oras na? Buti na lang at pinagbigyan yung alok ko, boss. Hindi kayo magsisisi. Paniguradong hindi nyo makakalimutan ang gabing ito. Ano bang okasyon ngayong gabi dito, Tomas? Oh, nakikita nyo ba yung mga magagandang babae? Pumili kayo ng gusto nyo. Kahit pa pumili kayo ng 3. Hindi na. Baka makakuha ako ng sakit. Ako na lang ang pipili para sa inyo, sir. Ano? Uminom na lang muna ako. Pag-iisipan ko muna. Tapos ka nang matanda ka kung gagana ang plano ko. Wala, tumatawag na si Madam. Paano na kaya? Paano na to? Hello? Ano ang ibinilin ko sa'yo? Pipita? Si Faustino. Ay, ano po, Madam? Lumabas si Sir. Anong sabi mo? At saan daw siya nagpunta? Tinawagan daw ni Atty. Del Prado dahil may meeting daw silang mga negosyante. Sigurado ka dyan sa sinasabi mo? Walang iyang matanda yun. Sinamantala niyang wala ako dyan, saka lumabas. Yun naman po ang sinabi niya sa akin, Madam. Nakalimutan kong ibilin na sundan mo kapag lumabas. Di bale, may tatawagan ako para malaman ko kung nasaan si Faustino. Lagot sa akin ang matandang yon. Ay, lagot na naman yata ako nito. Iba talaga kapag gwapo, Tomas? Ang daming magagandang babae dito sa pinuntahan nating beer house. Ayan, ring ng ring yung cellphone mo. Mga naniningil ng utang, boss. Kahit gabing-gabi na, naniningil sa akin. Patayin mo nga. Talaga bang wala kang pera? Nakakaawa ka naman. Sige, ibibigay ko na lang ang sweldo mo. Dagdagan ko ng 5,000. Maraming salamat, boss. Pero mamaya na pag-uwi na tayo. Baka ma-hold up pa tayo eh. Idamay pa nilang karnapin ang sasakyan ninyo. Ikaw naman. Tinatakot mo pa ako, Tomas. Hindi ba kayo inom, boss? At wala ka pa rin bang mapili sa mga nairekomenda kong mga babae? Kailangan ko nang umuwi. Kung ganon, teka lang, boss. Punta muna ako saglit sa restroom. Kanina pa kita tinatawagan, Tomas. Pero bakit hindi mo ako sinasagot? Sorry, madam. Hindi ko narinig ang pag-ring ng cellphone ko. Maingay kasi dito. Nasaan kayo? At sinong kasama mo? Ang mga barkada ko na dating katrabaho ko, madam. At may mga kasama kaming magagandang babae. Mas magaganda kaysa kay Marivic. Bakit mo dinadamay ang inaanak ni Faustino? Sino ba talaga ang kasama mo? O baka naman pinapunta mo dyan si Faustino? Ha? Sinabi ko naman sa'yo na handa akong magbayad, Tomas. Doon sa pinagkasunduan natin. Sayang nga yung alok niyo sa akin, madam. Gustong gusto ko sana. Lalo na at wala akong kapera-pera. Pero kung gusto niyong malaman kung sino ang mga kasama ko, magpipicture kami. Hindi na kailangan. Di ko na itutuloy ang alok ko sa'yo. Tandaan mo yan.
sayang talaga. Kasama ko si Boss Faustino. At kung patago akong magpipicture, malalaman ni Madam kung nasaan kami. Pero wala naman kaming kasamang babae. At ibinigay na ni Boss ang sweldo ko. Tinagdagan pa niya ng 5,000. Iba pa yung 2,000 nakuha ko. Pero kung mas malaki pa ang ibibigay sa akin nung matandang babaeng yun. Pero tapos naman na ako kay Boss. Baka mawalan pa ako ng trabaho. Kaya sa susunod na lang. Bakit uuwi na tayo, tita? Marami pang inumin at pulutan doon. Oh, isa ka palang lasinggera, Maribik. Unti lang naman ang nainom ko, tita. Hindi pa ako lasing. Kailangan na natin umuwi. Mag-ingat sa akin ang matandang yon. Sinong matanda, tita? Di si Faustino. Iisa lang naman ang asawa ko. Ano ba yung sinasabi mo? Hindi ako katulad ng iba dyan. Isa pa yung Tomas na yon. Bakit naman nadamay si Tomas, tita? Huwag ka lang magtanong. Baka maibangga ko pa itong kotse. Ay, nakaka-nervyos naman, tita. Ayoko pang mamatay. Dalaga pa ako para makita ko si San Pedro. Kulang na lang magngit-ngit ang gulong ng kotse ni Agospina. Narinig ko pang sinabi ni Maribik na muntik nang mabangga ang bakod. Binilisan ko ang pagpasok dito sa kwarto namin. Sinadya kong hindi sara ng husto ang pinto ng kwarto para marinig ko ang sasabihin ni Agospina kay Pipita. Nakaka-nervyos naman kayo, tita. Nakarating na nga tayo. Muntik pa ninyong mabangga kotse. Ay, Tumahimik ka nga dyan, Maribik. Matulog ka na. ay, Nahihilo ako, tita. Uupo lang muna ako dito sa sofa. ah, Ikaw, Pipita. Nakabalik na ba si Faustino? Saktong pumasok siya sa kwarto ninyo nung dumating kayo, madam. ha, Pero matagal kami nag-usap. talagang hindi alam ni Pipita na magsinungaling. Pipita, ayoko ang sinungaling. Saan talaga pumunta si Faustino? Patay. Hindi magandang pagsumbong ni Tomas sa kanya. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, huwag niyong kakaligtaang pakinggan ang susunod na bahagi ng ating kwento ngayong linggo na pinamagatang Laban kung Laban. Dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat ni Delphine Dumayas at sa direksyon, Leti Astudillo Aquino. Inihandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo.